Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isa na namang mainit na balita dito sa mundo ng crypto. At ito po ay ang biglaang pagtaas na XRP ng mahigit 22% nitong nakaraang linggo. Marami ang natuwa, marami rin ang napasana all na lang. Pero ang tanong, kaya ba itong isustain ni XRP ang ganitong momentum? Kaya ipapaliwanag po natin ang mga technical indicators gaya po ng RSI, Ichimoku Cloud, EMA, Fibonacci retracement at saka Elliott Wave Theory, pero sa paraang mas madali po nating maintindihan. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan na po natin kung bakit biglang tumaas ang presyo ng XRP kamakailan. Nito po kasing nakaraang araw ay umangat itong sa XRP ng 22% at lumagpas po siya sa presyong $2. Isa po itong milestone na matagal na rin po niyang hindi pa nararating. As of April 15, 2025, nasa $2.14 na si XRP. At kahit maliit lang ang dagdag na 0.52% sa nakaraang 24 oras, napansin agad ito ng mga analyst at saka traders. At ang tanong ngayon, ito na ba ang simula ng bull run ni XRP o isa lang ba itong dead cat bounce na maglalaho rin kaagad? Ayan, ngayon ay simulan po natin sa unang indicator natin dito kung saan ay ang RSI. Ayan, ano po ang sinasabi ng ating RSI indicator tungkol dito sa momentum ni XRP? Yan, ang RSI ay ibig pong sabihin niyan is Relative Strength Index. Kung bago ka pa lang sa trading, ang RSI ay ginagamit para malaman kung overbought o oversold ang isang asset. Noong simula po ang rally, ang RSI ng XRP ay tumaas po mula 34.7 papuntang 67.8. Sa loob lamang po yan ng 6 na araw or 6 days. Ibig sabihin nito, mula po sa pagiging oversold, halos umabot na po siya sa overbought territory. Pero ngayon, bumaba na ito ng bahagya sa 60.5. Isang senyales na bagamat bullish pa rin ang galaw, medyo kumalma na ang momentum. Kumbaga sa takbo ng isang marathon, nag-sprint po sa XRP, pero ngayon ay nagsisimula na po siyang huminga ng malalim at mag-adjust ng kanyang pace. Ngayon is dito naman po tayo sa ikalawang indicator. Yan, yung nakikita po pala natin dito is ay ang RSI indicator. Ayan. Yung sunod po na indicator natin dito is ang Ichimoku Cloud. Ayan naman po siya. Ayan, kung titignan isa po itong technical indicator na ginagamit na rin ng maraming mga analyst. At nakikita natin dito, ginagamit po ito para makita kung bullish o bearish ang trend. Yan, ayon po sa chart, si XRP ay kasalukuyang nagtitrade dito sa ibabaw ng cloud. Pati na rin sa mga Tenkan Sen at saka Kijun Sen lines. Ibig sabihin nito ay nasa bullish trend pa rin siya. At dahil may green cloud, yan, kulay green na cloud sa unahan ng chart, yan, kitang-kita po natin dyan, yung nandito sa ating pinakabandang kanan, ay, ayan yung tinutukoy po rito na green cloud. Ibig pong sabihin yan ay may posibilidad pa na magpatuloy ang pagtaas ng presyo ni XRP. Ayan. Pero may kaakibat po itong babala. Nagpa-flatten na ang ilang indicators at lumilit ang gap sa pagitan ng mga linya. Posibleng nawawala na ang lakas ng mga bulls or buyers dahil dyan. Ngayon is dito naman po tayo sa Golden Cross. Yan, na pinapakita na posibleng ipakita po ng mga EMAs natin dito. Ayan, marami po tayong EMAs dito. 4. Ayon po sa mga analyst ay lumilit na rin ang agwat ng mga exponential moving average or EMA lines natin. Kapag nag-cross po ang mga short-term EMA pataas sa mga long-term EMA, ang tawag dito ay Golden Cross. Isa ito sa mga pinaka-bullish na senyales or signs sa technical analysis. Kapag nangyari ito, pwedeng tuluyang basagin ni XRP ang resistance level sa presyong $2.23.
at umakyat ito ng hanggang $2.50. Pero tandaan natin, hindi po guaranteed ang mga prediction na ito. May mga support level pa rin na kailangan nating bantayan. Ngayon is, speaking about support, ay nasaan nga ba ang mga support levels nitong si XRP? Ayan. Ang mga kung sakaling hindi po kayanin ni XRP na basagin ang resistance sa 2.23, ayan, dito po sa chart natin is yung dalawang kulay blue na linya po na yan, ayan po yung mga resistance. Yung kulay red naman dito sa ibaba, ayan naman po yung mga support. Ayan, kung hindi raw kayanin na basagin ni XRP ang resistance na nakapwesto dito sa $2.23, may mga strong support zones naman siya sa presyong $1.96 at saka $1.61. Yan po yung dalawang kulay red na linya. Ito ang mga price levels na malamang ay maghahatak ng mga buyers pabalik kung sakaling bumaba po ang presyo ni XRP. Ayon sa isa pang analyst na kilala bilang Soul, consistently nagbabounce po sa XRP sa pagitan ng $1.6 at saka $2. Ayan, at dahil paulit-ulit itong nangyayari, sinyalis ito ng malakas na buying interest sa price level na ito. In fact, ayon po kay Soul, kapag tuluyang mabasag ni XRP ay at posibleng ayan, kung mabasag po ni XRP ang price range na 1.6 at saka $2, possible po na umabot sa target price na or target range na $3.40 hanggang $3.60 itong si XRP. Yan po ay isang pagtaas ng 68% mula sa kasalukuyang presyo nito kung sakaling nagkatotoo po ito. Kaya, ayan. Ngayon ay meron bang mas maingat na pananaw tungkol dito? Oo naman, meron. Pero ito po ay ayon sa isang analyst na si Cassie Trades. Siya po ay nagbigay ng mas maingat na analysis. Para sa kanya ay hindi po sapat na umasa sa mga bullish signs lamang. Dapat ay i-consider din natin ang mga retracement levels gaya ng gamit po ang Fibonacci tools at saka Elliott Wave Theory. Ayon po kay Cassie, mahalaga ang price level na $1.90 na naka-align po sa 0.5 Fibonacci retracement level, pati na rin ang $1.55 na tugma o nakatapat sa 0.618 ng Fibonacci retracement level. Kung babagsak naman po sa XRP sa ilalim ng presyong $1.55, pwedeng magsimula ang wave 2 ng Elliott Wave na sinyales ng possible reversal. Dagdag pa niya, sa iba't ibang time frames ay nagpapakita ng bearish divergence. Ayan. Yung RSI po ay nagpapakita ng iba't ibang bearish divergence. Kaya ang payo niya ay huwag tayo masyadong mag-focus sa exact top o eksaktong bottom ng market. Ang mahalaga ay intindihan natin ang market structure at maging handa po tayo sa mga opportunities. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Para sa atin ay magandang balita po ang pag-angat ni XRP. Maraming local traders at hodlers ang matagal nang umaasa na babalik ang sigla ni XRP. Posibleng dumami po ang opportunities para sa short-term gains, lalo na sa mga active mag-trade. Pero dapat din nating tandaan na volatile pa rin po ang crypto market. Kahit di ka pa marunong magbasa ng charts at saka indicators, baka mas mapanganib ito kaysa sa inaasahan mo. Lalo na't may mga babala ng possible consolidation o pullback. Mas mainam na huwag pumasok ng basta-basta. Magandang practice pa rin ang mas magandang i-practice pa rin po natin ang mag-set up ng stop loss, target price at gumamit po tayo ng tamang risk management. At syempre, invest only what you can afford to lose. Bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay promising naman po ang nangyayari ngayon dito kay XRP. Ang pagsuporta ng mga technical indicators gaya po ng Ichimoku Cloud at saka Golden Cross ay nagbibigay po ito ng lakas ng loob sa mga bulls. Pero hindi rin natin pwedeng i-ignore ang mga babala, lalo na ang bearish signals ng RSI sa ilang time frames. Kung trader ka, ito ang perfect time
para pag-aralan natin ang market structure. Kung investor ka naman, mas mainam na bantayan muna natin kung magtutuloy-tuloy ang momentum bago po tayo magdagdag ng ating position. Ang importante, huwag po tayong padalos-dalos. Magbasa, mag-research at laging tandaan ng crypto ay isang marathon at hindi po isang sprint. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.